Aswang! Takbo ka rin! Kung nagkasakit siya, hindi na ito masarap. Kaya ka nahati sa gitna dahil kalahati ka lang din mag-isip. Will, kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin ang gagawin ko. Kung alam mo lang talaga. Pero hindi ko pwedeng baliwalain ang tawag ng laman. Hayaan mo, una kong kakainin ang puso mo para maging akin lang! Huy Karen, umuwi ka na nga. Ano ba kuya, bitawan mo nga ako. Kinaladkad mo na naman ako palayo sa mga kapitbahay natin eh. Nakakahiya kaya kapag ginagawa mo yan. Aba, ngayon ka pa nahiya halos makipagsuntukan ka na. Maglakad ka nga. Ang sabi, maglako ka ng pandesal. Hindi makipagchismisan at makipag-away. Napaka-marites mo. Hindi naman ako nakikipag-away eh. O bakit inis na inis sa'yo si Aling Trina? Ano na namang chismis ang pinagkalat mo? Anong chismis? Wala akong alam sa sinasabi mo ha. Sus, kunyari ka pa. Marites ka nga eh. Sinong marites? Hindi ako marites, no? Mas marami ka pang alam kaysa sa akin eh. Sino ba nagsabi niyan sa'yo? Hoy, kahit walang magsabi, kitang-kita ko Karen. Kung sino-sino na lang ang pinag-aaway mo para lang maging bida ka sa mga kapitbahay natin. Magbagong buhay ka na nga. Hindi ako chismosa. Kulit mo naman eh. Nagbibigay lang ako ng impormasyon. Diyos ko po, talagang ilulusot niya oh. Ay nako, ganyan ang mga galawan ng mga tunay na tsismosa. Hindi aamin kahit na magkapit-pitan na. Ay naku, bahala ka nga. Basta, totoo ang sinasabi ko. Totoo namang amoy putok siya. Kahit naman ikaw lumalayo sa kanya. Alam mo, Karen, may mga bagay na hindi na dapat sinasabi. Kapag hindi natin sinabi, magkakalat pa yun ng kabahuan sa buong baryo natin, no? Ay nako, talaga naman. Sipin mo nga, kasalanan ba ang pagsasabi ng totoo? Ikaw, hindi ka nakakatulong sa mga tao kasi puro kapakitang tao. Paano niya malalaman na mabaho siya kung hindi mo sasabihin? Pwede mong sabihin ng personal, hindi naririnig pa ng lahat. Eh bakit kasi nakinig sila? Kasalanan nila yun. Isusumbong talaga kita kay tatay. Patay ka talaga ron. Sige, sa kanya ka mamiloso po. Kuya, wag na. Alam mo namang ayaw nun ng gulo. Tsaka baka atakihin sa puso. Mas mabuti nang alam niya. Para hindi siya magulat na ikaw na naman ang laman ng tsismisan sa baryo natin. Kaunti na nga lang tayo rito, pinag-aaway mo pa sila. Kuya naman, hindi tayo perpektong lahat. Hindi ka ba pwedeng magpakabait na lang, ha? Alam mo, libre magpakabuting tao. Bakit? Wala pa rin namang bayad ng pagiging masama eh. Tsaka hindi naman ako ganun kasama. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw nga tamad eh. Kesyo totoo o hindi, dapat hindi ka nagsasalita ng masama sa kapwa. Sa tingin ko, inggit ka lang eh. Inggit? Ano namang kainggit-inggit sa mabahong kilikili? Sige nga, sagutin mo nga. Bahala ka. Ewan ko sa'yo. Ay, teka kuya, bakit ka tumakbo? Oy! Loko talaga tong si kuya. Imbis na tulungan ako magbuhat ng lalagyan na to, iniwan pa ako. Hukom, naglakad ako pauwi sa bahay namin. Bit-bit pa rin ang lalagyan ng pandesal na ibinibenta ko. Ito ang kabuhayan namin tuwing umaga. Ang tatay ko ang nagluluto ng pandesal. Dati kaming nakatira sa Maynila. Nung nasa Maynila pa kami, pumasok siya bilang panadero. Pero hindi rin kami nagtagal dahil hinahanap-hanap ng tatay ko ang buhay sa probinsya. Siguro naka5 taon lang kami ron. Samantalang ang nanay ko naiwan siya sa Maynila at nagtatrabaho pa rin. Laking Maynila si nanay, kaya hati sila ng opinyon tungkol sa kanilang tirahan. Ayaw kasi ni nanay sa probinsya dahil wala raw kabuhayan dito. Ayaw naman ni tatay sa Maynila dahil marumi raw ang paligid at sobrang gulo. Kuminsan lumuluwas ako sa Maynila para bisitahin si nanay. Kuminsan naman si kuya. Alam mo kasi, Your Honors, nagkakilala sila tatay nung lumuluwas pa si tatay papuntang Maynila para magtrabaho. Ngayong malaki na rin kami, minabuti ng tatay ko na umuwi na lang. Nagkakasakit kasi siya sa Maynila at nalulungkot siya kapag hindi nakikita ang dagat. Kaya naman dito na rin kami nag-aral alinsunod sa utos ni tatay. Nandito na po ako! Mabuti naman, nandito ka na. Kamusta ang paglalako mo? Ay naku, napagod po ako sa paglalako ng pandesal. Yung iba kasi dyan, kay lalaking tao ayaw magtrabaho. Hindi ko po pinaparinggan ang anak ng lalaki ha. Hindi ko po siya binanggit. Tay, alam mo ba kung saan ko nakita yan si Karen? Nakikipagsagutan dun kay Aling Trina. Ay, Karen, totoo ba yun?
Tay, pagod po ako. Pagpahingahin niyo po muna ako bago niyo ako sermonan. Paano hindi kita sesermonan kung may ginawa ka talagang kalokohan? Abay, pandesal lang ang pinalalako ko sa'yo. Hindi ko sinabing maglako ka rin ng chismis, hoy. Ay naku tay, pinagkalat pa naman niya sa kapitbahay na mabaho raw yung kilikili ni Aling Trina. Eh di nakarating doon sa matanda. Ayun, nakita siyang naglalako. Tapos kinumpronta siya. Tapos nung una, tinatanggi pa niyang sinabi niya. Kalaunan, nahuli na rin siya tay. Ay, ikaw talaga Karen. Yung bunganga mo, hindi na mahinto. Hindi ka dapat ganyan sa mga tao. Magbago ka na ng ugali. Sorry na po, Tay. Kasi hindi ko lang napigilan eh. Sinugod niya kasi ako eh. Hindi rin kasi tama ang ginagawa mo. Bukas, Will, ikaw na lang maglako ng pandesal. Oh, bakit naman ako, tay? Dahil kapag si Karen, makikipagchismisan na naman yan. Baka mapaaway na naman. Tay naman kaya na yan ni Karen. Walang mag-aalaga sa mga manok ko kapag ako naglako niyan. Sa umaga at sa hapon ka lang naman maglalako. Pandesal sa umaga, binangkal sa hapon. Tay naman ayoko po, nakakahiya. Dami mong dahilan. Kailan pa nakakahiya ang pagninegosyo? Ang mahalaga, hindi ka nagnanakaw. Yung gobyerno nga, hindi nahihiya kapag nagnanakaw tapos ikaw ganyan. Tama si Karen, Will. Wala namang masama sa paglalako ng pandesal. Dito tayo nabubuhay bukod sa trabaho ng nanay mo sa Maynila. Ay, naku, Tay. Nagkaroon ka ng anak na napakatamad. Mamili ka, Tay. Chismosa o tamad na anak? Ay, walang pagpipilian sa inyo. Magigib ka nga sa balon. Maghugas ka na lang ng plato, Will. Mamaya na po, tay. Pakakainin ko pa po yung mga manok ko eh. Hoy, Will! Lokong bata to, lumabas ka na! Mabuti pa yung manok niya, mahal na mahal. Puro manok-manok. Ako na lang nga magsisalok, Tay. Ay, hindi na. Ako na lang. Pagod ka pa. Ayos lang po. Ako na po magsasalok. Ikaw na lang ang magbuhat. Ito talagang kuya mo, hindi maasahan sa mga gawain. Gusto lang palaging humihimas ng manok. Lalabas na po ako. Pabayaan niyo na yan, Tay. Hindi ko siya pagagamitin ng tubig. Bahala siya mag-igib kapag kailangan niya. Tinatamad pa yung kuya mo. Nasa likod bahay lang naman ang balon natin. Ako na pong bahala dito, Tay. Isasalansan ko lang po ang mga timba. Hoy, Karen ha. Tigilan mo na yung pagiging chismosa mo. At baka makaharap ka ng katapat. Humingi ka ng tawad kay Aling Trina, ha? Ayoko po, Tay. Huwag nang matigas ang ulo. Sige na nga po. Tay, balita ko may nakatira na dyan sa dating bahay nila Kaigme. Totoo ba yun? Teka, kaninong timba tong nasa may balon? Ah, yan ba? Hindi ko pala nasabi sa'yo. Oo, tama ka. Nabili na ang bahay ni Kaigme. Yung nakabili ng bahay, pinayagan kong makaigib muna rito hanggat hindi pa natatapos ang poso na pinagawa niya sa bakuran niya. May bago pala tayong kapitbahay. Ay, akala ko pa naman, alam mo. Alam ko pong nabenta na ang bahay nila pero hindi ko po alam na ngayon ang dating ng nakabili. Babae po ba o lalaki? Magandang babae. Parang mga kasing edad mo lang. Maganda? Mas maganda pa sa akin, Tay. Sus ka rin naman. Mabait ka naman eh. Grabing sagot yan, ang layo eh. Ah, ayun pala siya oh. Lumalabas na ng bahay niya. Mag-isa lang siyang nakatira dyan. Aba, oo nga, maganda. Mahaba ang buhok, makinis, maputi at maaliwala sa mukha. Mas maganda nga sa akin. Pero bakit ganun? Parang walang ekspresyon ng mata niya. Tay, mabait ba yan? Mukhang galit sa mundo ang itsuri. Hoy, pigilan mo nga yung bunganga mo. Palapit na siya. Magandang umaga ho, Mang Ray. Ah, magandang umaga rin. Ito nga pala bunso kong anak, si Karen. Karen, si Ligaya, ang bago nating kapitbahay. Hello, kamusta? Hi. Buhatin ko na po ang timba. Maraming salamat po sa pagpapaigib sa akin. Ah, teka, kaya mo ba yan? Ako na lang magbubuhat. Kayang-kaya ko po ito. Uy, Ligaya! Biglang sumusulpot naman tong kapatid ko. Aba, nagmamadali pa ang takbo ah. Anong meron? Will, ikaw pala. Ako na magbubuhat ng tubig mo. Hindi ako na lang. Huwag ka na mag-abala. Hoy, kuya, loko ka ah. Kapag kapitbahay natin, voluntaryo ka kung magbuhat. Kapag sa atin, tamad-tamad ka, ganon. Yung bunganga mo, Karen. Totoo naman, Tay. Naku, Will. Huwag mo nang buhatin. Kaya ko naman eh. Ay, hindi. Ako na. Kaya ko na to. Ako nang bahala. Ay, hayaan mo na, Ligaya. Gusto niya tumulong sa'yo. Kung ano man ang kailangan mo, handa kaming tumulong, ha? Maraming salamat. Una na po ako.
Loko tong si kuya. Kapag sa ibang tao mabait, sa pamilya sa laula. Tingnan mo ang anak niyo, tay. Napakagaling talaga no? Nag-iigib para sa ibang tao. Sobrang bait Hayaan mo na. Nagpapakitang gilas ang kuya mo. Hayaan. Si tatay talaga kinukonsinti pa ang anak niya. Ganon talaga kapag mabuting tao. Tatay, bakit nakaramdam ko kinikilabutan ako sa sinasabi niyo? Mabuting tao ba yung hindi tumutulong sa atin pero sa iba tumutulong? Saka bakit ganun ang kapitbahay natin? Parang walang emosyon ng mata. Mabait naman yun, Karen. Ikaw talaga kung ano-anong napapansin mo. Parang may kakaiba sa kanya, tay. Pakiramdam ko, may tinatago siya. Ano naman ang naiisip mo, ha? Mukhang gagawa mo na naman ng chismis ang bago nating kapitbahay, ah. Hindi po, tayo. Nako, Karen, sinasabi ko sa'yo, ha? Huwag mong aawayin ng kapitbahay natin. Baka magalit yun sa'yo. Hukom, Your Honors, inaamin ko naman na medyo nairita ako sa presensya ni Ligaya. Lalo pa nang makita kong mata niya na parang walang emosyon. Basta, kung makikita mo siya, kakaiba siyang tumingin. Tipid din magsalita. Hindi naman sanang huhusga ako, ha? Pero parang gano'n na nga. Hindi siya palakibo at kinakausap lang niya kami kapag kailangan niya ng tubig. Eto namang Kuya Will ko, iniigiban pa siya. Kinikilabutan na lang talaga ako sa kanila. Hukom, isang gabi nagising ako. Nagbanyo ako at nagdala ng gasera. Nang matapos akong umihi, saka ko lang napansin na wala palang pambuhos ng tubig. Ay grabe, nairita talaga ako lalo na nung maalala kong todo tulong si Kuya Will sa kapitbahay namin. Pero hindi siya makapagigib para sa amin. Wala akong magawa nung gabing yon kundi lumabas at magsalok sa balon. Pambihira talagang lalaki yun. Ang panigurado siya lang ang nag-ubos ng tubig namin dito. Dahil kung si tatay yun, automatic, naku, bapalitan niya. Bihira, perwisyo talaga. Pero kapag si Ligaya ang nangailangan na ba, nag-iigib. Masyadong pakitang tao. Pagsalok na nga lang. Ano yun? May bigla na lang lumipad na malaking ibon sa ibabaw ko. Naku, nakakatakot. Mukhang aswang yun ah. Teka, ano yun? Hukom, magsasalok na sana ako ng tubig noon sa balon. Pero nahinto ako dahil may malaking ibon na dumaan sa ibabaw ko. Sa sobrang lakas ng pagaspas ay natangay pa ng hangin ang buhok ko. Hindi ko na napansin kung saan banda dumapo pero napatingin ako sa puno ng malunggay. May nakita kong tao na nasa ibabaw ng puno ng malunggay na parabang naipit siya sa puno o may kinukuhang kung ano. Huminto ito sa paggalaw at lumingon sa akin. Nakita kong kumislap ang kanyang mga mata. Mahaba ang buhok nito na lagpas sa balikat. Dahil dun Hukom, malakas akong sumigaw at nabitawan ng pansalok. Tumakbo ko sa loob ng bahay at sinara ko ng maigi ang pinto. Ano yun? Nakakaloka naman. Aswang yun, sigurado ako. Pambihira, nanginginig ako, hindi ko mapigilan. Anak? Anak ka kalabaw! Hoy, Karen, relax ka lang. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit hingal na hingal ka? Ginulat mo naman ako, tay. Bakit ba? Saan ka ba galing? May aswang kasi, may aswang. Ha? Ano? Aswang? May aswang akong nakita, oh. Natakot po ako. Teka, sigurado ka bang aswang? Sigurado po ako, tay. Walang ibon na ganun kalaki. Sandali ha. Kukunin ko lang yung buntot pagi ko. Tay, huwag po kayo magtagal, ah. Nakatabi lang naman yung dito sa pinto. Ano ka ba? Lalabas din ako para tingnan. Tay, huwag na. Baka saktan ka pa ng aswang, eh. Titingnan ko lang, Karen. Dito ka lang ha. Saan mo ba nakita? Nasa puno ng malunggay. Sige, diyan ka lang. Huwag kang lalabas ha. Tay, huwag na po. Pakiusap. Nanginginig na po ako, eh. Huwag na po kayong lumabas. Baka naghihintay lang po yun sa paglabas natin. Ay, sige na. Hindi na. Sisilipin ko na lang sa bintana. Eh, tatay. Sisilip lang eh. Dahan ko lang bubuksan yung bintana. Karen, anak. Wala namang nasa malunggay eh. Ha? Baka umalis na. Pero kita-kita ko po talaga eh. Nakaputi siya tapos lagpas balikat ang buhok. Eh baka nga nakaalis na siya. Siya, matulog ka na. Maglalagay na lang ako ng mga pangontra sa paligid ha. Teka, parang nakita ko na yung damit na yun. Naalala ko na. Nakita kong suot yun ni Ligaya. Ano? Tay, hindi ako pwede magkamali. Si Ligaya yun. Aswang si Ligaya.
Hoy, Karen, itiko mo nga yung bibig mo. Baka may makarinig sa'yo. Di po ako pwede magkamali, Tay. Nakita ko siyang nakasuot ng bestidang puti. Hindi pwede ako magkamali. Si Ligaya talaga yun. Hinaan mo yung boses mo. Si Ligaya lang bang nagsusuot ng puting bestida, ha? Nakita mo ba mukha niya? Hindi po. Pero damit niya talaga yan eh. Kumislap pa nga ang mga mata niya nung lumingon sa akin. Kinilabutan tuloy ako, Tay. Makabalikan niya ako. Karen, sinasabi ko sa'yo tumigil ka, ha? Huwag kang mambibintang. Wala ka namang ebidensya. Pero, Tay... Ay, matulog ka na. Wala lang yon. Magsasaboy ako ng asin sa paligid para hindi tayo lapitan ng aswang kung meron man. Mag-iingat po kayo, Tay. Your Honors, hukom, sigurado ako sa nakita ko. Si Ligaya nga yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Pwedeng hindi ko nakita yung pagbabalat kayo niya. Pero nakita ko naman na siya yung nasa puno ng malunggay. Kung hindi siya ang aswang, bakit bigla na lang yung nawala tapos ay lumitaw siya sa may puno? Hindi ba, hukom? Nakakapagtaka naman yun. Pero kahit natakot ako sa nakita, natulog na lang ako pagkatapos kong magdasal. Kinabukasan, tuloy na naman ako sa pag-alok ng pandesal. Napadahan ako sa bahay ni Raisa, yung kaibigan ko. Ilang taon na simula nang lumipat siya rito sa aming lugar. Mabait siya at kasundo ko palagi sa lahat ng bagay. Sinamahan niya akong maglakad pauwi sa bahay namin. Talaga? Nakakita ka ng aswang? Oo nga. Ano namang itsura nun, Karen? Hindi ko masyado nakita eh. Basta, nung nakita ko, malaking ibon yun na lumipad sa itaas ko. So, hindi mo talaga nakita ng buo. Raisa, mabilis sa mga pangyayari. Pero sigurado ako nakita ko, aswang yun. At hindi ka maniniwala kung sino yun. Sino naman? Hindi ko nakita ang buong pagkapalit niya ng anyo. Pero sigurado ako, si Ligaya ang nakita kong nasa puno ng malunggay pagkatapos na lumagpas ng aswang. Ibig sabihin, si Ligaya ang aswang, ganun ba? Naku, delikado yan. Malaking chismis yan, Karen. May tinatago palang lihim ang babaeng yun. Unang kita ko pa lang sa kanya, talagang naisip ko na may kakaiba sa kanya. Yung mata niya, walang emosyon, parang sobrang lamig, at hindi ako magtataka kung nakapatay na siya ng tao. Grabe naman, friend, sa pamimintang. Malay mo, nagkataon lang. Baka naman gawa-gawa mo lang yan, ha? Ako? Gagawa ng kwento? Kilala mo ako, Raisa. Legit ang mga chismis ko. Hindi pa ako nagkakamali. Nung nakaraan nga, di ba sabi ko buntis si Jonabel? Tinanggi niya. Pero ano ha? Kalaunan, lumabas din ang katotohanan. Lumaki ang tiyan niya. Ganun ako kagaling sa impormasyon, no? Alam mo, kung nakapagkolehiyo ka, sa tingin ko pagiging reporter ang trabaho mo. Sayang nga lang at mahirap lang kami. Pero naniniwala ka naman sa sinabi ko, di ba? Ikaw na yan eh. Pero syempre, oo, lahat ng balita mo pinaniniwalaan ko. Kaya gusto kita eh. Ikaw talaga ang kasundo ko dito sa baryo. Teka, maiba ako, Karen. Ilakad mo naman ako sa kuya mo. Crush ko siya eh. Ay, yun lang. Ang pangit ng taste mo, no? Bakit naman? Maraming lalaki dyan, wag lang sa kuya ko. Magugutom ka ron. Naku, batugan yun eh. Tsaka hindi naman yung gwapo. Tamad pa maligo, amoy ang hit. Grabe naman. Mukha naman mabait ang kuya mo eh. Totoo ang sinasabi ko, no? Kung mahal mo pa ang buhay mo, lumayo ka sa mga lalaking walang pangarap sa buhay. Maaga kang tatanda niyan. At saka, isa pa pakiramdam ko, may gusto siya sa aswang na si Ligaya. Ha? Paano mo naman nasabi? Pinag-iigib niya ng tubig eh. Samantalang hindi na kaya magsalok ng tubig sa balon para sa amin, no? Ganon? Hindi ko rin siya maintindihan. Bakit may gusto siya sa babaeng yun? Ligaya ang pangalan, pero hindi ngumingiti. Yung masaya ang pangalan mo, pero ikaw hindi. Parang laging nakabusangot. Ang layo ng pangalan niya sa ugali. Ganon talaga, Karen. Kung minsan hindi bagay ang pangalan sa ugali. Meron nga, princess ang pangalan, pero mukhang sumabak sa digmaan. Ay, ang galing mo ron. Iba ka talaga. Hoy, Raisa, ayos ka lang ba? Ha? Oo, ayos lang ako. Parang hindi. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha mo. Nakatulog ka ba na maayos? Para kasing puyat ka. Kasi, wala to. Nahirapan lang ako makatulog kagabi. Alam mo, sa totoo lang, narinig ko rin ng pagaspas ng malaking ibon na yun kagabi. Narinig mo rin pala? Oo,
Nahiya lang akong sabihin kasi akala ko ako lang ang nakarinig. Hindi yun normal na ibon. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko, mahaba ang buhok niya na parang sumasayaw at may sariling buhay. Alam mo yung hibla ng buhok niya, parang sobrang tulis. Mukha malaking karayom nga ang itsura eh. Tapos, hati ang katawan niya. Parehas nga tayo nang nakita, Raisa! Maliban na lang sa hati ang katawan. Malay mo naman, pagkapatong niya sa malunggay, nabuo ang katawan niya. Ito atin-atin lang ha, pakiramdam ko. Kaya yan pumunta rito ay para mambiktima ng mga kabaryo natin. Ay naku, yun din ang nasa isip ko eh. Isubo na kaya natin sa ibang mga kabaryo natin. Kung gagawin natin yun, sino maniniwala sa atin? Hindi natin pwedeng madaliin ang mga bagay-bagay, lalo pa at wala tayong ebidensya. Mag-obserba ka lang muna sa inyo. Tingnan mong bawat kilos niya kung anong ginagawa niya palagi. Ano kaya kung sabuyan ko siya ng asin sa harap ng maraming tao para malaman natin kung aswang nga siya? Karen, pag-isipan muna natin yan. Atin-atin na lang muna ang kwentong to ah. Oo naman. Hukom, sinabi ko yun kay Raisa. Kahit gusto namin siyang isumbong, kapag walang ebidensya paniguradong hindi kami paniniwalaan. Hanggang sa nabalitaan naming maraming buntis ang inaaswang at nawalan ng anak sa sinapupunan. Sa paglipas ng mga araw, may mga batang nawawala sa baryo namin maging sa karatig lugar hanggang sa kahit matatanda ay nabibiktima na. May iba na nakukuha ang bangkay sa may gubat, dalampasigan o sa mga kuweba, ngunit ang iba ay hindi na natatagpuan, lalo na ang mga bata. Lalong sumiklab ang inis ko, kaya ipinakalat ko sa lahat ang nakita kong aswang at itinurong si Ligaya ngayon. Karen! Karen! Tay, ano po ba yun? Ano na namang balita ang pinagkakalat mo? Bakit po? Tay naman, nagbabawi nga ako ng tulog sa hapon eh. Bigla mo naman akong ginising. Magmadali ka dyan! Bakit po ba? Tingnan mo! Sinugod ng taong bayan ng bahay ni Ligaya! Ano po kanalaman ko dyan? Tay, sa tingin ko kailangan nating tulungan si Ligaya. Kuya, bakit mo tutulungan si Ligaya? Paano kung kuyugin siya ng mga kabaryo natin? Hayaan mo siya! Anong hayaan? Ikaw na naman ba to, Karen? Ano po sinasabi niyo? Wala po akong kinalaman dyan. Karen! Karen! Ha? Si Raisa ba yun? Oh, Raisa! Bakit? Sinugod na si Ligaya ng mga kabaryo natin. Tingnan mo, ang daming tao sa bahay niyo. Hi, Will. Anong itsura yan, Raisa? Para kang kinikilig na unggoy. Grabe ka namang manlait. Hoy, kayong dalawa. May kinalaman ba kayo sa nangyayari kay Ligaya ngayon? Po, wala po kaming alam dun. Sikreto nga lang namin ni Karen na aswang si Ligaya eh. Ano? Aswang siya? Pasensya na Karen na, hindi ko napigilan ang bibig ko. Pero maniwala ka, wala akong kinalaman sa nagkalat ng balita. Nagulat na nga lang ako eh. Kayo talagang mga marites kayo, no? Paano magiging aswang si Ligaya ang ganda-ganda niya? Tsaka mabait siya. O bakit? May mga aswang namang magaganda. Madalas nga sila ang magaganda eh. Naku tay, mukhang pinapasok siya ng mga tao sa bahay niya. Naku po, baka saktan siya. Pupuntahan ko na lang po siya, tay. Yung kuya mo, feeling bayani, no? Pinuntahan talaga si Ligaya. Kakainis! Kayong dalawa, malaman ko lang kung sino sa inyong may gawa nito. Lagot talaga sa akin. Susundan ko lang si Will. Tay naman! Hukom, wala akong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanila. Hindi ko rin talaga maintindihan ng pamilya ko kung bakit sobrang concerned sila kay Ligaya. Ano bang meron sa kanya at gustong-gusto siyang ipagtanggol ng kuya at ng tatay ko? Para makasiguro, kumuha na rin ako ng asin sa kusina tapos sumunod ako. Nawala si Raisa sa paningin ko. Dumating ako roon at pumagitna sa mga taga-baryo at kay Ligaya. Tiningnan ko ang mukha niya. Hindi siya umiiyak ni sumisigaw sa takot. Tahimik lang siya na nakatingin sa mga tao na parang wala lang sa kanya ang nangyayari. Nagkatinginan kami, kaya iniwas ko kagad ang mga mata ko. Kinausap ni tatay ang mga tao at nalaman niyang ako ang nagpakalat ng tsismis. Pinakiusapan ni tatay ang mga tao na tumigil na dahil wala naman silang ebidensya at pwede silang mabaliktad ni Ligaya kapag nagreklamo siya. Dapat pala hindi na lang ako sumunod eh. Pagkaalis ng mga tao, sa akin nabunto ng inis nilang dalawa.
Ano bang pinagsasasabi mo sa mga tao, Karen? Pinapahamak mo si Ligaya sa ginagawa mo. Ano ba ginawa ko? Hoy, Karen! Alam mong ginawa mo? Bakit ka nagpapakalat ng chismis na aswang si Ligaya? Ay, naku, bata ka. Muntik na siyang kuyugin ng mga tao. Paano kung namatay siya, ha? Aber, cargo de konsensya mo yon. Eh, totoo naman eh. Nakita ko naman siya nung gabing yun. Ah, ikaw pala ang nagsabi sa kanila nun. Ano namang basihan mo para sabihing aswang ako? Bakit hindi ba? Nung nakita ko yung aswang, nakita rin kita sa puno ng malunggay. Sige nga, ipaliwanag mo sa amin kung anong ginagawa mo ron, ha? Yun ba? Anong yun ba? Umamin ka na lang kasi. Aswang ka! Ayoko sanang gawin kang sinungaling pero hindi ako aswang. Nakita mo ba ako nag-anyong aswang? Hindi. Kita mo na, walang basian ang mga akusasyon mo. Kulang ka sa ebidensya. Paano kung namatay si Ligaya dahil sa ginawa mo, ha? Paano walang ebidensya? Ako mismo ang ebidensya, no? Kitang-kita ng dalawa kong mata. Nandun ka sa may puno ng malunggay. Isang beses pa lang akong umakyat ng malunggay. At oo, hating gabi yun nangyari. Oh, tingnan nyo na. Sa bibig niya rin ang galing. Siya talagang nakita ko. Ako nga, pero hindi ako aswang. Umakyat ako ron para kumuha ng bunga ng malunggay. Ano? Hindi ba, Manong Ray, binigyan pa kita ng niluto ko? Ay, oo, tama. Binigyan mo nga ako ng ulam na bunga ng malunggay. Natatandaan ko na. Iyan ang dahilan kung bakit ako nasa taas ng puno. Eh, paano mo naman may papaliwanag na bakit sa gabi ka kumuha ng bunga ng malunggay, no? Karen, naisipan ko lang kumuha ng bunga para lutuin kinabukasan. Dapat ba may oras akong sinusunod? Alam mo, kung hindi ka talaga aswang, sana pinagtanggol mong sarili mo nung sinabi nilang aswang ka. Pero hindi, parang wala kang emosyon. Pinabayaan mo lang sila. Lumaki na akong ganitong ugali. Ano magagawa ko? Anong pinagsasasabi mong lumaki kang ganyan? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo, Karen. Basta, hindi ako aswang. Ah, talaga? Sige, tingnan natin kung tao ka lang ba talaga. Ha? Yan, asin! Akala mo, ha? Teka, bakit hindi ka nasaktan? Kita mo na, Karen? Dahil hindi ako aswang. Kahit gaano pa karaming asin ang isaboy mo sa akin. Ha? Imposible! Pero nakita kitang... Napatunayan na niyang hindi siya aswang. Tingnan mo, niwala nga siyang reaksyon sa asin eh. Paano mo ngayon mapapaliwanagin sa mga tao? Eh, kasi... Karen, hindi ako aswang. Yun ang malinaw. Naku, pasensya ka na sa anak ko, Ligaya, ha? Eh, hayaan mo. Ako na magpapaliwanag sa taong bayan. Ayos lang po, Mang Ray. Pero sana wag nang maulit pa. Lumipat ako dahil gusto ko ng tahimik na buhay. Hindi ko akalaing mapagbibintangan pa akong aswang. Sana respetuhin niyo ang pribado kong buhay. Naintindihan ko. Ay, naku, pasensya ka na talaga, ha? Hoy, Karen, humingi ka ng tawad kay Ligaya. Pasensya na. Napagbintangan kita. Ikaw kasi, bakit ka naman kasi nasa puno ng malunggay 10 oras ng gabi? Gaya nga ng sinabi ko, hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Sungit? Alis na kami, Ligaya, ha? Kung meron kang kailangan, tutulong kami. Hindi na kailangan, Will. Umalis na lang kayo. Hukom, nakayuko akong bumalik sa bahay kasama sina kuya at tatay. Napakarami ng asin na hinagis ko pero wala siyang naramdaman. Imposible namang hindi siya nasaktan. Iniisip ko pa rin kung bakit walang talab sa kanya ang asin. Kahit anong siksik kasi sa utak ko, naiisip ko pa rin aswang siya. Pinagalitan ako nun ni tatay. Pumunta kami sa mga kapitbahay at pinilit niya akong humingi ng tawad. Pati ang bawiin ng sinabi ko tungkol kay Ligaya. Sa totoo lang, Your Honors, hindi ko gusto yun eh. Alam kasi ng mga tao na ang kwentong hinatid ko ay pawang katotohanan. Dumagdag pa na bigla na lang nawala si Riza kaya nawalan ako ng kakampi. Isang araw magkasama kami ni kuya na naglako ng tinapay sa baryo. Pauwi na kami noon nang maisipan naming dumaan sa gubat para maghanap ng panggatong. Kuya, okay na siguro to? Dami na nito eh. Saka isa pa, hindi ko na kayang dalhin yan. Damihan mo pa. Eh, hindi ko na nga kayang bitbitin. Dapat nga ikaw nagbubuhat nito eh. Magbubuhat naman ako eh. Naghahanap lang ako ng panggatong na tuyot na para madaling magpaapoy. Nakakahalata ako sa'yo. Sabihin mo nga ang totoo. Sa atin ba lahat ang panggatong na to o bibigyan mo na naman si Ligayang hindi masaya? Magaling ka namang hula. Congrats. Ano ba? Gusto ka ba ron?
Tinutulungan ko lang siya. Pambawi na lang natin to sa kahihiyang ginawa mo. Pagbintangan daw bang aswang ang kapitbahay? Eh, siya nga talagang nakita ko eh. Ano magagawa ko? At saka, inamin naman niyang siya talaga yun, di ba? Sinabihan na kitang tigilan mo ng pagpapakalat ng maling balita, ha? Hindi ka pa rin nakikinig. Bakit bang tigas ng ulo mo? Alam mo, hindi mo ikagaganda yung pagiging bida-bida. Hindi ako bida-bida. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sus, ang laki ng inggit mo kay Ligaya. Ha? Ako inggit? Hindi naman ako mainggit sa kanya, no? Ganyan ang mga ugali ng inggitera. Ay, naku, bilisan mo na nga lang. Ang dami mo pang sinasabi. Sandali, konti na lang. Hukom, hinintay ko siyang matapos sa paghahanap ng panggatong para kay Ligaya. Simula nang mangyari ang pagsugod ng mga kapitbahay kay Ligaya, hindi na kami nag-usap pa. Kahit si Raisa ay hindi ko na rin nakausap dahil nagtrabaho na daw siya sa bayan. Kung minsan inabangan ko siya sa bahay nila pero inabot na lang ako ng gabi, walang Raisa ang nagpakita. Nung oras na yon, umihip ng malakas ang hangin. Nagdala yun ng kilabot sa buong katawan ko. Kuya, umuwi na tayo. Masama ang kutob ko rito eh. Sandali lang, matatapos na ako. Ang dami-dami natin panggatong, no? Bakit? Pang isang taon bang panggatong ang kailangan mo? Kaunti na lang, tsaka namimitas pa ako ng talbos oh. Gusto raw niya ng talbos eh. Grabe namang pagmamahal yan. Nakakakilabot. Teka, ano yun? Narinig mo ba yun? Oo, kuya. Narinig ko. Naku naman, kinakabahan ako. Sino nandyan ha? Kuya, umuwi na tayo. Sige na. Baka mabangis sa hayop yan eh. Hukom, napapayag ko si kuya na umalis na. Habang pauwi, nakarinig kami ng kaluskos. Pagkatapos nun, may narinig din kaming pagaspas. Kinakabahan na ako dahil minsan ko nang narinig yon. Napasigaw na lang ako nang makakita ko ng isang nilalang sa daan. Nakasuot siya ng puting duster. Ang hibla ng mga buhok niya ay nag-angatan na parabang mga kable ng kuryente at sumasayaw sa hangin. Maitim at kulubot ang mukha niya. Ang butas ng kanyang ilong ay malaki, kulay pula ang kanyang mga mata. Nahati ang katawan niya at naiwan ang dalawang binti. Nabitawan ko ang dala kong panggatong sa sobrang takot. Parang galit na galit talaga siya. Lumabas ang pakpak niya sa kanyang likod, nakahugis ng pakpak ng paniki. Sumigaw ito at sumugod papunta sa amin. Ah! Aswang! Takbo ka rin! Kuya, hintayin mo ako! Bilisan mo, takbo ka rin! Binibilisan ko naman eh! Pambihira! Sayang ang mga panggatong na tinapon natin. Nabitawan ko lang lahat. Sa panggatong pa talaga nag-alala. Unahin mo muna ang buhay mo! Totoo ngang may aswang. Ay! Uy, Karen! Pambihira, ngayon ka pa talaga nadapa. Tulong, kuya! Hindi kita malapitan! Ako nang hinahabol ng aswang! Hukom, hindi ako kagad nakatayo sa pagkakadapa. Natisod kasi ako sa malaking ugat ng puno. Nakita ko ngang si kuya ang hinabol ng aswang at pinabayaan lang ako. Ako yung natumba at walang kalaban-laban. Nagtaka ako dahil doon. Sinubukan kong tumayo kaagad. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nang pag-angat ko ng ulo ay nasa harapan ko na ang aswang. Tumutulo ang laway niya sa lupa at ang bawat patak ay umuusok na parang asido. Para akong tinakasan ng kaluluwa ko. Sumigaw siya na tila galit na galit. Hindi ko alam ang gagawin. Mabuti na lang ay binalikan ako ni kuya kasama na si tatay. Hinampas ni tatay ng buntot pagi ang aswang kaya lumipad ito papalayo. Napasalampak ako sa lupa. Karen, ayos ka lang ba anak? Tay, muntik na po ako ron. Maraming salamat talaga, Tay. Pasensya ka na Karen, tumakbo ako ha. Mabuti na lang din at tumakbo ako kasi nakita ko si tatay. Mabuti na lang din at nakasukbit sa tagiliran ko itong buntot pagi. Palagi ko na itong dala simula nung maging sunod-sunod ang patayan sa lugar natin eh. Parang tumakas ang kaluluwa ko. Grabe. Tutulungan na kitang tumayo, ha? Munti ka na tayo ron ah. Ibig sabihin, kahit hapon ay sumasalakay na ang aswang. Hindi na sila naghihintay pang maggabi. Nakita mo nang malapitan ng aswang, di ba? Hindi ko kasi masyadong nakita yung mukha niya eh. Hindi ko siya makilala eh kasi itsurang halimaw siya.
Ang alam ko lang kulubot ang mukha niya. Saka yung damit niya. Oh, bakit Karen? Yung damit niya. Anong meron sa damit niya, anak? Kahawig ng damit na suot ni Ligaya. Ha? Ano? Si Ligaya na naman? Hindi ako pwede magkamali. Tandang-tanda ako ang bulaklak na burda sa lilayan ng duster na yun. Sigurado ka bang damit talaga yun ni Ligaya? Baka naman may kapareha lang, anak. Imposibleng nagkataon lang ang lahat ng ito. Tatay, akin na muna tong buntot pagi mo. Sige na. Hoy, anong gagawin mo? Teka lang, sandali, Karen! Hoy, Karen! Hoy, Karen, saan ka pupunta? Karen! Hukom, masyado akong dinala ng galit sa loob ko. Paano ko ba mapapakalma ang sarili ko kung ang duster na suot ni Ligaya nung nakita ko siya sa puno ng malunggay at ang suot ng aswang na sumugod sa amin ngayon ay iisa? Ibig sabihin, siya talaga ang aswang. Alam kong masama ang pagbintangan ng isang tao, pero hindi nyo naman kasi ako masisisi kung gawin ko yun. Pasugod akong dumiretso sa bahay ni Ligaya at kinatok ko siya ng kinatok. Hindi na ako napigilan ng tatay at kuya ko. Hukom, muntik na akong mamatay eh. Ang hindi ko pa matanggap, humingi ako ng tawad sa kanya noon, pero totoo palang aswang siya. Ligaya! Lumabas ka dyan! Hoy, Karen! Huminahon ka nga! Tay, umalis ka dyan sa pinto! Kumalma ka nga, Karen. Paano ako kakalma kung muntik na ako mamatay? Lumabas ka dyan, Ligaya! Walang iya ka! Teka, nandyan na. Sandali lang. Buksan mo to ngayon din! Karen, ano bang kailangan mo? Aba! Sa wakas, binuksan mo na! Aray, ano ba, Karen? Bakit mo ba ako hinahampas? Aray, ang sakit. Ano ba? Karen, tumigil ka na! Ano ka ba, Karen? Huwag niyo na nga ipagtanggol yan. Hahagupitin ko talaga yan ng matindi. Umalis ka dyan, kuya! Karen, ano ba ang problema mo? Anong problema ko? Ikaw, anong problema mo sa akin at sa pamilya ko, ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Magmamaang-maangan ka na naman. Sinugod mo nga kami sa gubat eh. Anong sinugod? Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala ah. Sige, tingnan natin kung hindi ka masaktan sa buntot pagi na to. Aray, ano ba? Oh, nasasaktan ka? Aswang ka talaga. Umalis ka sa baryo namin. Salot ka! Karen, hindi nga ako aswang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Kahit sino naman masasaktan kapag hinampas ng buntot pagi, di ba? Masakit yan. Hindi ka pa rin talaga aamin, ha? Manahimik ka na nga. Karen, tumigil ka na! Akin na kayang buntot pagi ko. Bakit niyo ba ako pinipigilan? Kinakampihan niyo pa rin yung dayo na to kaysa sa anak mo? Hindi mo alam ang ginagawa mo. Tay naman, ako na nga tong muntik mamatay. Ako pa tong ginaganito mo. Pag-usapan natin to na maayos, ha? Ang daming kapitbahay nang nakapaligid sa atin dahil sa ginagawa mo. Iniiskandalo mo na naman si Ligaya eh. Dapat lang po sa kanya maiskandalo. Ikaw, babae ka. Hindi ko talaga alam kung anong problema mo eh. Hinabol mo pa talaga kami sa gubat? Wisit ka, ha? Karen, ano ka ba? Ano bang sinasabi mo? Yung aswang na sumugod sa amin. Parehas ng duster na suot mo nung nakita kita sa may puno ng malunggay. Ano, itatanggay mo pa rin aswang ka? Nawawala ang damit kong yun. Nawawala? Ang lupit naman talaga. Nung nakaraan, kumukuha ka lang ng malunggay. Ngayon naman, nawawala ang damit mo? Ay, lulusot at lulusot ka talaga eh, no? Nawawala naman talaga. Anong gusto mong gawin ko? Anong gusto ko? Gusto kong malahimik ka na sa kakaaswang sa mga tao rito. Hindi nga ako aswang. Pero nasaktan ka sa buntot pagi. Ikaw kaya ang hampasin ko niyan, kahit sino masasaktan kapag nilatigo. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo, ha? Huwag ka maniwala. Kahit kalkalid mo pa ang loob ng bahay ko, wala ka makikita. At saka bakit ko naman yung susuotin kapag susugurin ka? Alam kong makikilala mo ko. Karen, tama na. Tumigil ka na. Ligaya, pasensya ka na ha. Nadala lang si Karen sa emosyon eh. Tay naman eh. Pasensya ka na talaga, Ligaya ha. Bitawan niyo nga akong dalawa, ano ba? Bakit niyo ba ako kinakaladkad palayo, aray ha? Hindi ka ba titigil talaga ha? Nainis na ako sa'yo. Umuwi na tayo. Uwi na po. Hindi ka dapat ganyan, lalo na kung wala kang ebidensya. Pinapahiya mo na naman si Ligaya. Kaya mo bang patunayan na siya yung aswang? Alam niya yun. Alam niyang siya ang may gawa. Tama ka na. Hindi kita pinalaki ng ganyan, ha? Hukom, wala na akong nagawa kung hindi ang tumahimik. Minsan lang magalit ang tatay ko,
pero matindi, kaya bago pa siya magalit ng tuluyan ay tinigil ko na. Dahil sa ginawa ko, umiiwas ang mga tao kay Ligaya. Maging si Will ay minsan na lang siyang kausapin, pero pinag-iigib pa rin naman siya. Ay nako, tindi talaga. Tanging si Ryza na lang ang nakakausap ko tungkol sa pagiging aswang ni Ligaya, at kumbinsido rin siya. Pero dahil sa trabaho niya na hindi ko alam kung ano, minsan ko na lang siya makausap. Isang araw, naubusan na naman kami ng panggatong. Inutusan kami ni tatay na kumuha sa gubat. Pinagdala niya kami ng mga pangontra sa aswang. Nagdala ko ng asin, samantalang ang kuya ko ay dinala ang buntot pagi ni tatay. Malapit na magtakip silim. Kailangan na nating umuwi, Karen. Mabuti pa nga't baka takihin na naman tayo. Nabalitaan mo ba? Dumadami na naman ang kaso ng mga namamatay at nawawala sa baryo natin. Pati sa karatig na lugar. Wala na akong pakialam dyan. Hindi nyo naman ako pinapakinggan eh. Sipin nyo nga, kung hindi siya ang aswang, bakit nung pinaghinalaan natin siya, pansamantalang natigil ang patayin sa mga hayop maging sa tao? Ibig sabihin, pinahupa niya lang ang sitwasyon, hindi ba? Manahimik ka na nga. Ang dami mong sinasabi. Manghuha ka na lang ng panggatong. Kailangan nating umuwi na. Bubuksan ko na lang ang lampara ha. Dumidilim na kasi. Ayos na siguro to. Para lang naman tumamay ang madaling araw, di ba? Oo. Sana naman magkaroon na ng kuryente sa atin. Ang hirap kayang gumawa ng pandesal gamit lang ang kawa at apoy. Kailangan pa mahina ang apoy. Dapat talaga uling ang ginagamit natin eh. Uling naman ang gagamitin natin sa pagluluto ng pandesal. Para lang to sa pagluluto natin ng pagkain at ulam. Sana uling na lang ang gamitin natin. Nakakaloko. Arte mo, hindi ka naman kagandahan, no? Magkamukha tayo, kaya kung hindi ako maganda, hindi ka rin gwapo, no? Lakad na nga lang tayo, dahil mo pa sinasabi. Hukom, sinindihan na namin ng gasera saka naglakad. Napakabilis magdilim sa aming lugar. Hindi ko rin alam kung bakit. Habang naglalakad, nakarinig kami ng sigaw. Napahinto kami at napatago sa damuhan. Naistatwa kami nang makita ang aswang na may nilalantakan. Hati na naman ang katawan nito at pumapagaspas ang kanyang pakpak. Tila hindi kumain ng ilang taon kung lantakin ang laman loob ng aso. Halos masuka ako sa nakita. Namumula ang kanyang mga mata at panaka-naka niyang tinutusok ang aso gamit ang buhok na parang sinisipsip ang dugo. Kuya, yun yung aswang. Nakita ko nga. Grabe, nakakatakot ang itsura niya. Teka, hindi pa natin susugurin? Patayin na natin siya. Kailangan na natin umalis dito. Nakita mo ba ang itsura niyan? Hindi natin kakayanin kung tayo lang. Isang tusok lang ng buhok niya na parang karayom. Sigurado masisipsip na ang dugo natin. Huwag tayong magpatalos-talos. Paano kung may biktimahin na naman yan, ha? Wala tayong gagawin? Panonoorin lang natin? Ang mas mabuti pa, umiwas na lang tayo sa gulo. Manghingi na lang tayo ng tulong. Nababaliw ka na ba, kuya? Nandito na tayo. Lumapit na ang pagkakataon sa atin. Basta sumunod ka na lang. Kuya mo ko, kung ayaw mong maging susunod na pagkain ng aswang na yan, aalis na tayo rito. Hukom, wala akong nagawa kundi ang sundin ang utos ni Kuya Will. Marahan kaming umatras at tumalikod para maglakad palayo, pero natapakan ko ang isang tuyot na sanga at nakagawa yun ng ingay. Saglit kaming naistatwa. Kahit gusto kong kumilos ay hindi ko magawa. Narinig na lang namin ang pagaspas ng pakpak. Inilawan ito ni Kuya gamit ang lampara. Marahan kaming lumingon, saka nakita naming lumilipad na siya at pasugod na sa amin. Saka na kami nakakuha ng lakas ng loob. Tumakbo ulit kami ng tumakbo. Pilit kaming inaabot ng mga buhok ng aswang na tila gusto kaming tusukin. Mabuti na lamang at naihilaga namin. Kuya, hinahabol na niya tayo. Nakailang saboy na ako ng asin pero nasasayang lang. Mabilis siya nakakailag. Hindi pwede to. Sa tingin ko hindi siya titigil sa paghabol sa akin. Pumwesto ka na sa likod ko, dali. Oo, kuya. Hoy, ikaw aswang! Akala mo natatakot kami sa'yo? Hindi! Subukan mo lumapit, hagupitin kita ng buntot pagi. Kuya, sumugod na siya. Umalis ka na sabi! Sige, kuya. Paluin mo ng paluin. Lumipad na siya. Hindi na siya maabot ng buntot pagi. Daya ng aswang na yan. Bakit ka tumatawa? Wala naman nakakatawa. Hangal! Sa tingin mo ba talaga matatalo mo ako ng buntot pagi mo? Wala kang binatbat sa akin!
Kuya! Sakit ng buhok niya! Pinapalo niya sa atin! Parang lati ko sa sakit. Karen, huwag kang lalayo sa akin. Sinabuyan ko siya ng asin. Ubus na ang dala ko. Paano na to? Dito ka lang sa likod ko, Karen, ha? Susubukan kong gumanti ng palo sa kanya. Sa bawat hampas ng buhok ng aswang sa aming katawan, sinasabayan din ito ni Kuya. Kaya lang ay sadyang malakas ang aswang, hanggang sa mapatalsik ng aswang ang buntot pagi. Sumigaw pa ito dahil ang kumpol ng buhok niyang dumampi sa buntot pagi ay nalagas at nalusaw. Lumapit sa akin si Kuya Will at tumakbo kami palayo. Hinabol na naman niya kami hanggang sa patirin niya kami gamit ang kanyang buhok at ilingkis sa mga braso at binti namin. Sinubukan namin kumawala pero hindi namin kaya. Kapag gumagalaw kami ay lalong humihigpit ang pagkakagapos namin. Napapahiyaw na nga ako sa sakit. Tama na ang laro. Napapagod na din naman ako. Kakakain ko lang, ginutom niyo na kaagad ako. Parang awa mo na. Wag mo kaming kainin. Hindi ako masarap. Galisin na ako eh. Si Kuya makinis ang balat niyan. Wala masyadong kalyo. Siya na lang. Sige na. Pambihira ka naman. Parang hindi ka kapatid ah. Papahamak mo talaga ako. Pasensya na Kuya. Nalilito talaga ako eh. Manahimik kayo! Kayong dalawang kakainin ko! Teka, sandali. Baka may patso ka. Kakakain mo lang, di ba? Baka pwedeng ipahinga mo muna sikmura mo. Di ba, Kuya? Ano sinasabi mo? Walang ganun ng mga aswang. Kung gusto nilang pumatay at kumain, kakain sila. Mas maganda kung papatayin ko na kayo! Dahil kung si Kiro pa ang makakakita sa inyo, mauna na naman ako! Ha? Kiro? Sino yun? Bibigyan ko kayo ng balita. Akala ba ninyo ako lang ang pumapatay sa baryong ito? Nagkakamali kayo! Teka, Karen, ba't ganun yung boses niya? Parang pamilyar sa akin ah. Akala ko ako lang ang nakapansin. Sabi ko sa'yo, si Ligaya talaga yan eh. Pero wag na muna natin yung isipin. Kailangan nating makatakas dito. Ah, Karen! Inaangat niya ako! Kuya, ako rin! Ang saya nito! 2 reserba kong pagkain. Tatakluban ko muna kayo ng aking buhok hanggang sa hindi na kayo makahinga! At kapag patay na kayo, uunti-untiin ko ang mga laman loob nyo! Pakawalan mo kami! Will, kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin ang gagawin ko. Kung alam mo lang talaga! Pero hindi ko pwedeng baliwalain ang tawag ng laman. Hayaan mo, una kong kakainin ang puso mo para maging akin lang! Tulong! Tulong! Sumigaw ka lang hanggat gusto mo! Walang tutulong sa inyo! Unti-unti kaming nasuklaban ng makapal na buhok ng aswang habang nakalutang kami sa ere. Para bang sinaputan kami ng gagamba. Sumigaw ako ng sumigaw, ngunit pinalibutan na ako ng buhok at halos hindi na makahinga. Napapikit na ako ng mata dahil sa amoy ng buhok niya. Mabango pero dahil sobrang lakas ng amoy ay nahihilo ako. Papikit na ako ng mata nang makarinig ako ng malakas na hampas. Napadilat ako nang bumagsak ako sa lupa. Mabuti na lang at makapal ang buhok kaya hindi ako nasaktan pagkabagsak ko. Nakita ko si Ligaya. May hawak siyang baston na tila nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Nakaputing saya siya at may nakapulupot na pulang tela sa kanyang noo. Tumayo kayong dalawa dyan. Ligaya? Ikaw ba talaga yan? Pero hindi ba ikaw ang... Maraming salamat, Ligaya. Tumakbo na kayo. Ako nang bahala rito. Ha? Hindi pwede. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Magtiwala lang kayo sa akin. Pakialamera ka! Akala mo ba matatalo mo ako ng baston mo na yan? Managinip ka na lang! Nang dahil sa'yo na pagbintangan akong aswang, kaya hindi kita mapapatawad sa mga ginagawa mo. Hindi rin kita mapapatawad! Ha? Ibig sabihin, hindi talaga ikaw ang aswang? Oo, Karen. Kahit kailan hindi ako nagsinungaling sa inyo. Totoo ang sinabi ko. Pero kung hindi ikaw ang aswang, sino siya? Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga na patunayan ko na ang sarili ko sa harapan mo na hindi talaga ako ang aswang. Tumigil na kayo! Sinugod ng aswang si Ligaya. Mabilis yung lumapit at pinagtutusok niya ng buhok si Ligaya. Nakakaiwas naman si Ligaya. Tumayo na rin si Kuya Will at tinulungan niya si Ligaya na matalo ang aswang.
Habang pinagmamasdan ko si Ligaya at ang mga kilos niya, doon ko napagtantong hindi siya pangkaraniwang tao. May kung ano sa kanya. Dahil pinagtulungan na siya ng dalawa, lumipad na palayo ang aswang. Hahabulin pa sana ni Ligaya ang aswang, ngunit pinigil na siya ni Kuya Will. Ligaya, huwag mo na siyang sundan. Baka mapahama ka pa. Huwag mo ako intindihin. Maraming salamat ha. Maraming salamat talaga, Ligaya. Totoo. Nagpapasalamat talaga ako sa ginawa mo. Hindi na yun mahalaga. Sasamahan ko na kayong umuwi. Sayang nga lang, nakatakas na ang aswang. Nakita ko kung paano ka makipaglaban. Sino ka ba talaga, Ligaya? Bakit parang may sikreto kang tinatago? Anak ako ng isang babaylan, kaya marami akong alam na pakikipaglaban sa mga aswang. Babaylan? May babaylan pa pala sa ganitong panahon? Bahala ka sa kung ano ang gusto mong paniwalaan. Sandali, Ligaya! Naniniwala naman kami sa'yo. Ano ka ba? Sasamahan ko na kayong umuwi. Halina kayo. Bakit ka nga pala nandito? Anong ginagawa mo sa gubat? Hindi ba dapat ako magtanong niyan sa inyo? Anong ginagawa niyo sa gubat? Kahit alam naman ninyong may gumagalang aswang. Kumuha kami ng mga panggatong eh. Alam naman namin may posibilidad na magpakita ang aswang. Kaya lang hindi namin inaasahan na matatalo niya kami. Huwag niyong minamaliit ang mga amamarang. Malalakas sila kaysa sa normal na aswang. Ha? Amamarang? Aswang na amamarang ang umatake sa inyo. Dahil ba anak ka ng babaylan, kaya alam mo kung paano matalo ang aswang? Oo. Konting sugat lang ang natamo niya kaya ihanda niyo ang sarili. May posibilidad na bumalik siya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Gagantihan niya tayo? Hindi ko masasabi. Basta umuwi na lang kayo ngayon. Maraming salamat, Ligaya. Nakakahiyaman wala talaga akong nagawa sa laban sa kanya. Ngayon na lang ako nakakita ng aswang simula nung bata ako, kaya hindi talaga namin alam ang gagawin. Walang problema. Itong buntot pagi mo, kunin mo sa akin bukas. Kulang lang ito sa basbas kaya siguro hindi siya ganong tumatalab. Ako nang bahala rito. Sige. Basbas? Teka, anong gagawin mo dyan? Gaya ng sabi ko, isa akong anak ng babaylan. May mga naituro sa aking dasal, basbas o pangontra laban sa masasamang elemento at aswang. Ibig pang sabihin, albularyo ka? May alam ako sa panggagamot pero hindi talaga ako albularyo. Pasensya ka na, Ligaya. Napagbintangan kita. Hindi pa naman huli ang lahat, Karen. Ibabalita ko talaga sa lahat ng ginawa mo. Makakaasa ka. Hukom, Your Honors, simula nung pangyayaring yon, ipinagkalat ko sa lugar namin kung gaano katapang si Ligaya at kung paano niya tinalo ang aswang. Nagsisi talaga ako sa ginawa ko. Mabuti na lang kahit wala siyang emosyon sa mga mata, ay marunong naman siya magpatawad. Nalaman ko na marami nang lumalapit sa kanya para magpagamot. Hindi naman niya matanggihan dahil wala na silang malapitang iba. Isang araw, habang naglalako ako ng pandesal, nakita ko si Raisa. Balisa siya at parang naglalakad sa kawalan. Uy, Raisa! Raisa! Uy, di mo ba ako nakikita? Raisa, hoy! Ano ba yan, Karen? Pasensya na, nagulat kita. Lumayo ka sa akin, Karen. Raisa, ano ba nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Pasensya na, Karen Ikaw pala yan. Ano ba nangyayari sa'yo? Ilang beses akong dumadaan sa bahay nyo pero hindi kita naaabutan. Saan ka ba pumupunta, ha? May trabaho ako sa bayan, di ba? Aalis na ako dito, Karen. Doon na ako titira. Teka, sandali lang. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo. Pagod lang talaga ako sa pagtatrabaho. Diyan ka na, ha? Uy, teka lang! Bitawan mo nga ako! Pasensya na. Tigilan mo na ako, pwede ba? Kainis ka. Bakit ka ba ganyan? Tinatanong ka na maayos eh. Alis na ako rito. Hindi mo na ako makikita. Bakit ka naman naalis? Wala kang pakialam! Raisa! Uy! Ba yan? Pambihirang babae yun. Galit agad. May pinagdadaanan siguro siya. Paano ko kaya siya matutulungan? Hukom, tinutuon ni Raisa ang sinabi. Umalis talaga siya sa lugar namin. Palagi akong tinatanong ng mga kabaryo namin kung anong nangyari kay Raisa. Pero wala naman akong maisagot. Nakukonsensya nga ako dahil wala man lang akong nagawa para tulungan siya. Hindi ko alam ang gagawin, ni hindi ko siya mahagilap. Gaya na lang ngayon, sinubukan ko siyang hanapin sa bayan dahil ang sabi niya nagtatrabaho siya rito. Pero sa laki ng lugar, hindi ko alam kung saan magsisimula. Pauwi na ako nang makita ko sina Kuya Will at Ligaya na magkasama.
Kuya, saan kayo pupunta? Oh, ikaw pala Karen. Sinamahan ko lang si Ligaya. Saan nga? Iniwan mo na naman si tatay dun eh. Baka nagbuhat na naman yun ng tubig ah. Alam mo hindi siya pwede magbuhat at baka rayumahin. Nakapagigib na ako, nagluto ng hapunan at naghugas na rin ng plato. Saan ka ba kasi nagpunta? Pumunta ako sa bayan. Hinanap ko si Riza. Ano, nakita mo naman siya? Hindi nga eh. Wala rin akong idea kung anong trabaho niya. Ang taong nagtatago, mahirap talagang hanapin. Ha? Ano ibig mo sabihin, Ligaya? Wala naman siyang pinagtataguan eh. Ikaw na lang ang bahalang tumuklas nun. Uy, saan kayo pupunta? Ano kasi, may namatay na naman tayong kapitbahay. Kaya pupuntahan ni Ligaya para dasalan siya. Dasalan? Kailangang dasalan ng mga bangkay dahil baka tangayin sila ng sangkabagi o hindi kaya eswang. Teka, sangkabagi? Ano yun? Sumama ka na lang kung gusto mo. Sigurado akong kilala mong namatay. Malamang, konti lang tayo dito eh. Kaya kapag hindi ko pa nakilala, kasalanan ko na. Pero hindi ko alam na may namatay. Ngayon lang namatay. Wala ka kasi kanina eh. Your Honors, dahil usisera talaga ako, sumama ako sa kanila. Pero hindi ko inaasahan na maiestatwa ako nang makarating kami sa bahay ni Aling Trina. Kamakailan lang nagkaroon kami ng sagutan. Hindi ko alam na makikita ko siya sa banig na walang buhay. Ang sabi ng mga kamag-anak, inatake raw siya sa puso. Mainit pa raw siya, yun ang sabi ni Ligaya. Mabuti na lang bago siya mamatay nakahingi ako ng tawad sa kanya. Dadasalan daw siya ni Ligaya para makatawid sa kabilang buhay. Nagulat na lang kami nang mapuno ng usok ang buong paligid. Nakarinig kami ng tunog ng bangkang lumalangit-ngit kapag humahampas sa alon. May kaluskos din na parang may nagkikiskisang mga tabla sa isa't isa. Makapalang usok at naubo kaming lahat. Kung hindi lang sa paghampas ni Ligaya ng baston niya sa sahig ay hindi mawawala ang usok. Anong usok yun? Saan ang galing? Huli na tayo. Huli na? Anong ibig mo sabihin? Uy, Ligaya, bakit mo naman tinusok ng baston ng katawan ni Aling Trina? Kapag ikaw, minulto niya, no? Hindi na to ang katawan niya. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Ligaya? Paano hindi yan? Ikitang-kita ko pa siya. Nililin lang ka ng mata mo, Karen. Tingnan mo ang mangyayari kapag tinusok ko muli ang baston sa katawan niya. Ha? Anong... Nagbagong itsura? Bakit naging tangkay ng saging ang nasa kabaong? Huli na tayo. Nakuha na siya ng sangkabagi. Ano? Sangkabagi. Bungol ka ba, Karen? Ano ba yung sangkabagi na tinutukoy niyo? Base sa kwento sa akin ni Ligaya, ang mga sangkabagi ay mga espiritong sakay ng lumilipad na bangka. Naghahanap sila ng mga bangkay at dinadala sa kaharian nila, sa ilalim ng lupa. Ano? Paano niya yung nagagawa at anong gagawin niya sa bangkay? Nahuli ako. Kung naalis ko lang sana kaagad ang usok sa paligid, maaagaw pa sana natin ang bangkay. Alam niyo, ang gulo-gulo niyo. Nag-iiyakan ng mga kamag-anak niya, oh. Lumabas na kayo. Ako nang bahalang kumuusap sa kanila. Sabihan mo silang gagawa ko ng paraan para mahanap ang katawan ni Aling Trina. Malamang, hindi pa yun nakakalayo. Ako nang bahala. Lumabas na kayo. At lumabas na nga kami ni Ligaya. Hindi ko alam ang gagawin. Pinagmasdan ko lang siya sa kung anong gagawin niya. Aminado naman akong nagkamali ako sa pagbintang sa kanyang aswang siya. Pero hindi ako magkakamali sa isiping kakaiba talaga siya. Lumingon-lingon siya sa paligid. May ibinulong siya sa kanyang baston. Napangangan na lang ako nang magliwanag ang bato na nasa dulo ng baston niya at gumawa yun ng liwanag sa paligid. Lumalakas ang hangin at tumutunog ang mga dahong nahihipan ng hangin. May sumaklob na malaking dahon sa mukha ko kaya tinanggal ko yun. Nakita ko na lang na tumakbo palayo si Ligaya. Parang hindi sumasayad ang mga paa niya sa lupa sa sobrang bilis. Hindi ko alam kung susundan ko ba siya o hindi. Pero nang makalabas si Kuya, sinundan na namin siya. Ano nangyari? Bakit tumatakbo si Ligaya? Hindi ko rin alam eh. Basta nagdiwanag yung baston niya. Paano nangyari yun? Basta hindi ko alam. Bilisan na lang natin para maabutan natin siya. Seryoso ka ba? Tingnan mo nga kung gaano siya kabilis maglakad. Atleta yata yan eh. Hindi ko nga nakita kanina kung sumayad ba ang paa niya sa lupa. Hukom, naabutan namin si Ligaya na nakasilip sa damuhan. Tinitingnan din namin kung anong sinisilip niya. Nakita namin na may nag-aaway.
na pangangako sa aking nakita. Sinabi ni Ligaya na yun ang sangkabagi. Ang balat ng sangkabagi ay tila may mga markang makikita sa mga kahoy. Kung minsan ay bilog at maraming disenyo. Ang mga mata nito ay kulay dagat. Meron itong balabal na tila kumukonekta sa bangka nitong kulay ginto. Manipis lang ito, ngunit kumikislap na para bang gawa sa mga nagkumpulang alitaptap. Napagtanto kong ang narinig kong langit-ngit ng kahoy sa bahay ni Aling Trina ay baka ang bangkang sinasakyan nito. Hindi ako makapaniwala dahil lumulutang ang sasakyan niya. Nakinig kami sa pag-aaway ng aswang at ng sangkabagi. Umalis ka sa daraanan ko, hangal! Buwisit ka talagang matanda ka! Bakit ka dito kumukuha ng bangkay sa teritoryo ko? Palagi mo akong pinapatawa, hangal na aswang. Walang sa iyo. Akin lang ang lugar na ito. Anong sayo? Ako ang nangalaga sa mga tao rito. Sa akin lang sila. Kukunin ko ang bangkay na yan. Nasa akin na ang bangkay. Kumuha ka na lang ng iba. Kung ano ang isinampa ko sa aking bangka, ay pag-aari ko na. Importante sa akin ang bangkay na yan. Akin ang lugar na ito. Ano ba kasing gagawin mo sa katawan nitong mabaho? Parang kumain ito ng napakaraming bawang sa buong buhay niya. Tapos gusto mo pang kainin? Hindi mo maiintindihan. Ang babaeng yan may kasalanan sa akin kaya dapat lang na ako magpira-piraso sa katawan niya. Namatay siya dahil sa sakit ng puso. Nakakasar! Kung nagkasakit siya, hindi na ito masarap. Ipaubaya mo na lang sa akin. Ano ko, tanga? Kukunin ko ang dapat na sa akin. Kaya ka nahati sa gitna dahil kalahati ka lang din mag-isip. Sinusubukan mo ba talaga ako, ha? Tingnan mo kung anong gagawin ko. Tumawa ng malakas ang aswang. Napasulyap ako sa aking kuya na sumulyap din pabalik sa akin. Hindi ko alam kung matatawa ba kami o kakabahan dahil nagsasalpukan ng aswang at sangkabagi. Nakakatawa lang isipin na nag-aaway sila ng dahil lang sa katawan ni Aling Trina. Nagtataka talaga ako kung bakit yun ang sinabi ng aswang. Ibig sabihin, kilala niya talaga si Aling Trina. Hindi kaya kapitbahay lang din namin siya? Hindi sila tumigil sa paglalaban hanggang maagaw ng aswang yung bangkay. Inilipad niya ito ngunit humaba ang kamay ng sangkabagi saka pinutulan ng buhok ang aswang. Malakas nitong hinampas ang aswang sa lupa. Nabitawan nito ang bangkay. Muli silang naglaban. Ano? Manonood lang ba tayo rito? Ang saya nga para tayong nanonood ng pelikula. Hindi pa tayo pwedeng sumugod. Kung magpapakita tayo kaagad, siguradong magkakaisa sila para labanan tayo. Kaya ba nating lumaban, Ligaya? Binasbasan ko naman ang buntot pagi pero ayon sa kwento ng nanay ko, malakas ang mga sangkabagi. Kung gusto natin silang kalabanin, kailangan ko makipag-usap sa mga diwata o hindi kaya gumawa ng orasyon. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan nilang mag-away. Ang mga sangkabagi, pumapatay at kumukuha sila ng mga bangkay. Kung ang aswang ang pumapatay at inaagaw ni sangkabagi, baka yun ang dahilan ng pag-aaway nila. Ha? Mag-aaway para sa bangkay? Ang weirdo nila, Ganyan talaga sila, Karen. Parang pamilyar sa akin yung kwintas na suot ng aswang. Parang nakita ko na yung dati pa. Nasaan? Ayun oh. Teka, sandali. Yang kwintas na kulay pula, kilala ko kung kanino yan. Ibig sabihin, ang aswang ay si... Si... Raisa? Nabalik ang atensyon namin sa dalawang naglalaban. Pinaghilahan nila ang bangkay. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Gusto kong tumawa pero alam kong hindi magandang gawin yon. Pinipigil ko talaga ang tawa ko. Isipin nyo na lang halimbawa kung makakita kayo ng dalawang bata na tila nagagawan sa isang manika. Parang ganun. Napasinghap na lang kami. At muntik pang sumigaw nang makita na nahati sa dalawa si Aling Trina. Isang bahagi sa sangkabagi, isang bahagi sa aswang. Nang makita ito ng aswang ay sumigaw siya at muling nilusob ang sangkabagi. Uy, ano nang gagawin natin? Naglalaban na talaga sila. Hindi ko akalain si Raisa ang aswang. Paano siya naging aswang at bakit gusto niya tayong patayin? Matagal niyo na bang kilala ang Raisa na tinutukoy niyo? Matagal na siyang nakatira dito. Bakit mo na itanong? Pero ano nang gagawin natin ngayon? Hayaan na lang ba natin sila? Dahil may posibilidad na baka lang naman, nayanggaw o nahawa lang siya ng pagiging aswang.
Ibig sabihin, pwede dati na siyang aswang o hindi kaya nahawa lang siya? Oo, sa ngayon hindi natin alam ang totoong dahilan. Umalis na lang tayo dito. Baka tayo pa ang paghatian ng dalawang yan eh. Hindi ako aalis. Ano? Nababaliw ka na ba? Nangako ko sa pamilya ni Aling Trina na kukunin ko ang bangkay niya. Nababaliw ka na talaga, no, Ligaya? Nahati na nga ang katawan ni Aling Trina eh. Ano pang silbi nun? Ganito ba talaga mag-away ang mga espiritu at aswang? Para silang mga bata? Hindi. Kaya sa tingin ko, bagong yanggaw pa lang ang Raiza na yan. Parang hindi nga niya alam na sangkabagi yan. Mapagbiro at pilyo ang mga sangkabagi. Ngunit kapag nagalit na sila, kaya nilang kontrolin ang tubig sa dagat. Kapag nangyari yon, tiyak magkakaroon ng tsunami sa lugar natin. Hindi natin pwedeng galitan ng sangkabagi, ganun ba? Sa tingin ko, kaya ko siyang kausapin para hindi niya tayo atakihin. Nahagis na nila ang bangkay. Ay, naku, Diyos ko, kawawa naman siya. Patay na nga, kinakawawa pa. Nasusuka tuloy ako para hindi ko sila kayang lapitan. Ang gagawin natin? Kukunin natin ang katawan ni Aling Trina. Ano? Uy, pambihira, Ligaya. Hindi masaya yung plano mo. Yun lang ang naiisip kong paraan, Karen. Bahala kayo dyan. Basta ako hindi ako pupunta dyan, oh. Para lang iligtas ang patay na. Ano ka ba naman, Karen? Kahit papano, magkaroon ka naman ng pake sa mga kapitbahay mo. Hindi ka ba nag-iisip? Si Aling Trina patay na. Tayo buhay pa. Mas pipiliin mong iligtas ang patay na nahati na? Umalis na lang kayong dalawa. Ako nang bahala rito. Pero hindi kita iiwan, Ligaya. Ay, ano? Dito pa talaga kayo magkaganyan, no? Matutuwa ako kung tutulong kayo. Pero kung hindi nyo kaya, walang problema sa akin. Umalis na lang kayo. Hindi ako aalis, tutulong ako. Uy, Kuya Will naman. Bayani ka ba? Matitiis mo bang umuwi ng ligtas pero alam mong may iniwan kang tao na hindi mo alam kung mabubuhay pa o hindi? Kesa naman tayong mamatay, no? Ano ka ba? Basta buo ng desisyon ko. Tutulong ako sa kanya. Mas mabuting wag na kayong sumama. Ang sangkabagi isang malakas na espiritu. Kaya niya kayong hilahin papunta sa ilalim ng mundo. Ha? Hindi kita maintindihan. Kaya niya tayong dalhin sa impyerno? Oo. Tingnan mo. Lalong mas kailangan nating umalis dito. Tingnan ninyo ang sangkabagi kung paano niya lang inilalaro ang pakikipaglaban sa aswang. Kung tutuusin, kaya niyang dakmain ang aswang at dalhin sa lugar niya. Espiritu ang sangkabagi, ngunit kaya niyang magkaroon ng pisikal na anyo kung gugustuhin niya. Halika na kasi. Dapat talaga umalis tayo dito. Hindi nga ako aalis. Makulit ka talaga, no? Umalis ka na nga. Kailangan kasama kita, kuya. Ano ka ba naman? Ayoko ngang umalis eh. Huwag na kayong magtalo. Baka mapansin pa nila kayo. Umalis na kayong dalawa. Hukom, masama man ang loob na pagdesisyonan kong sumama na lang sa kanila. Kahit natamad at nakakabwisit ang kuya ko, hindi ko pwedeng iwan na lang yun. Hindi kakayanin ang konsensya ko. Nagkaroon kami ng plano. Mag-iingay si Ligaya sa kabilang direksyon para lang makuha ang atensyon ng dalawa at magpapahabol siya. Kapag kinagat nila ang pain, saka namin kukunin ang katawan ni Aling Trina. Hindi ako pumayag pero pinagalitan ako ni kuya. Binigyan ako ni Ligaya ng isang kwintas upang hindi ako malapitan ng aswang. Binigyan niya rin ako ng isang punyal na 2 ang talim. Sumunod na lang kami sa plano. Gaya ng inaasahan, sumunod ang 2 nilalang sa pwesto ni Ligaya malayo sa amin. Ngayon na, Karen! Oo, sige. Pabihira naman. Anong gagawin ko sa maliit na punyal na to? Pahala na nga. Hoy, Karen! Bilisan mo! Oo, sige na. Ako nang bahala sa bewang niya hanggang sa binti. Naisip ko pa lang, nasusuka na talaga ako. May dala akong sako. Kunin mo tong isa. Diyan mo ipasok ang katawan ni Aling Trina. Seryoso ka ba? Saka bakit may sako ka? Naisip kong magdala para kung sakaling may makita akong pwedeng panggatong magagamit natin. Sigurado ka ba? Parang mas nakakatakot ka pa kaysa sa aswang eh. Sinong matinong taong magdadala ng sako sa mga ganitong lugar, ha? Baka naman hindi na ikaw ang kapatid ko, ha? Sumunod ka na nga lang. Ang dami mo pang sinasabi. Ito na! Bilisan mo. Ang sabi ni Ligaya, kailangan nating madala ang bangkay ni Aling Trina sa bahay nila. Mali talaga itong desisyon natin, kuya. Dapat humingi tayo ng tulong sa mga taong bayan. Wala na tayong oras. Ano ka ba naman, Karen? Pasensya na. Ito na, kikilos na. Nandun na kalahating katawan ni Aling Trina. Bilisan mo na. Tatakbo na.
Ilang beses akong napalunok ng laway kapag naiisip kong hahawakan ang katawan ni Aling Trina. Para akong lalagnatin sa sobrang kaba at takot. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na magsasako ako ng bangkay. Ang bihira talaga hukom mo, pinagsisisihan ko na ang desisyon ko. Nang makalapit ako sa bangkay, naduwal talaga ako sa amoy nun. Hindi pa kasi naiembalsamo ang katawan ni Aling Trina. Balita ko, nang oras na dumating kami ay hinihintay pa ang embalsamador at kabaong galing sa munisipyo. Pikit mata kong isinako ang katawan niya. Nagdasal ako at humingi ng tawad sa ginagawa ko. Ano, tapos ka na ba? Oo na, tapos na. Hilahin na natin pabalik sa bahay nila. Kuya, sigurado ka bang kaya natin to? Kaya natin to, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi ako mawawalan ng pag-asa pero pakiramdam ko, mawawalan ako ng hininga. Kaya mo yan. Tulong mo na rin yan sa pagmamarites mo ng kung ano-ano sa kanya. Pinaalala pa talaga no? Hilahin mo na yan. Bigat kaya? Mas mabigat palang tao kapag patay na? Ay, Diyos ko. Patawarin. Mukha akong mamamatay tao sa ginagawa ko Huwag mong isipin yan. Kailangan natin mailigtas ang katawan ni Aling Trina. Tulungan mo naman ako, kuya. Halika rito, lumapit ka. Bubuhatin ko tong sa akin. Tapos pagtulungan natin yan, ha? Pambihira, bukod sa mabigat siya, mabaho rin. Sabi ko sa'yo, umalis na tayo Tumigil ka na nga, puro ka arte. Ano na kayong nangyayari kay Ligaya? Sa tingin mo, tapos na ba ang maliligayang araw niya? Huwag kang magsalita ng ganyan, Karen. Hilahin mo na lang yan. Hukom, hingal ang hinabol ko sa paghila ng katawan ni Aling Trina. Pwede naman sana namin itong balikan kung matatalo namin ang dalawang nilalang kung mahihina silang klase. Kaso hindi Doon pa nga lang sa aswang ay sumusuko na ako. Nakarating kami ng hiyawan sa hindi kalayuan. Naninindig ang balahibo ko kapag naiisip na baka may kung anong nangyari kay Ligaya. Kaya naman ang kuya ko hindi na napigilan. Karen, magtago ka lang dito. Tatakpan kita ng mga tuyot na dahon. Ha? Akala ko ba dadalhin natin ang bangkay sa bahay ni Aling Trina? Nakukonsensya ako Kuya, wala ka nun. Hindi ka nga nakukonsensya kapag pinag-iigib mo ko ng tubig Tapos ako pa magbubuhat. Tumigil ka na nga, ibang sitwasyon to. Buhay ang nakasalalay dito. Saan ka ba pupunta ha? Pupuntahan ko si Ligaya. Ano? Pabihira ka naman, iiwan mo ako rito? Magtago ka na lang muna. Hindi sasama ako. Iwan na lang natin si Aling Trina dito. Hindi na, reklamador ka pa naman. Sama ako sa'yo. Hindi ako magrereklamo. Paano kung mahuli nila ako rito? Di ako ang naunang nawala. O sige na nga, sumama ka na nga. Itinago namin si Aling Trina at saka kami naghanap-hanap sa gubat. Narinig namin ang sigaw ni Ligaya kaya naging madali ang paghanap namin sa kanya. Nakita namin siyang inaatake ng aswang habang ang sangkabagi ay bigla na lang lumaki ng sobra. Hinahayaan ng sangkabagi na maglaban sina Ligaya at ang aswang. Hinahampas ng aswang gamit ang buntot ang sugatang si Ligaya. Ginagamit niya pang pananggalang ang baston. Hindi ko na napigilan si Kuya Will na humarang at makikipaglaban din gamit ang buntot pagi niya. Natigilan ng aswang nang makita siya. Wala na akong nagawa kung hindi ang magpakita na rin. Aba, akalain mo nga naman. 3 na sila. Tumigil ka nga sa kakapalakpak mo, Kiro! Sinasabi ko na nga ba, darating kayong dalawa! Ikaw, Will, dumating ka para iligtas tong babaeng ito, ha? Raisa, ikaw ba talaga yan? Bakit ka nagaganyan? Karen, ako nga ito. Bakit ako nagkaganito? Hindi ko rin talaga alam. Pero maniwala ka sa akin. Hindi ko gustong saktan kayo. Kaya tinatalo ako ng utak ko at ng pagkauhaw ko sa tao. Tulungan mo naman ako! Karen, huwag ka maniwala sa kanya. Ginugulo lang niya ang utak mo. Ako ang kaibigan mo kaya sa akin ka makinig. Hindi ba ang sabi mo, si Ligaya naman talaga ang aswang? Sinabi ko yun kasi hindi ko alam ang totoong pagkatao niya Hindi ko akalain na ikaw pala ang aswang. Wala kang awa. Pati mga bata binibiktima mo, Raisa. Kahit kailan, hindi mo maintindihan. Matagal ka na bang ganito? Hindi. Kaya hindi ko rin alam ang gagawin.
Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo kaya lang masyado kang chismosa. Natatakot ako na baka ipagkalat mo rin ang totoo kong pagkatao. Kaibigan mo ako, Raisa. Bakit ko naman gagawin yun? Tumigil na nga kayo sa pakikipagdaldalan. Ang sakit talaga sa tenga ng mga babae. Paghatian na lang natin sila. Sa akin ang katawan ni Will at saka ng ligaya na yan. Kung ganun ay sa akin ng babaeng yan, pati ang bangkay kanina. Hindi na masarap yon, tuyot na. Ikaw ang may kasalanan kung bakit hindi na yung sariwa. Ako ang kumuha nun tapos ninakaw mo lang. Nagtatalo na naman sila. May relasyon pa dalawang yan? Para mga aso't pusa kung mag-away eh. Karen, Will, magtabi-tabi lang kayo. Dumikit lang kayo sa akin. Meron ka ba naiisip na pwede nating gawin, ha, Ligaya? Susubukan kong pigilan ang sangkabagi. Kayong dalawa sa aswang. Ha? Kaya pa namin siya? Dapat ninyong kayanin kung gusto pa ninyong sikatan ng araw. Si tatay, nag-aalala yun sa atin. Baka hinahanap na tayo noon. Tatapusin na natin to para makauwi na tayo. May mutya ang baston kong ito at kaya nitong paggalawin ng mga halaman alinsunod sa batas ng kalikasan. Ako na ang bahala kay Sangkabagi. Mag-iingat ka. Hinampas ni Ligaya ng 3 beses ang kanyang tungkod sa lupa, dahilan para magkaroon ng nagtataasang mga baging sa paligid namin. Ginamit niya ang mga yon upang umatake sa Sangkabagi, samantalang kaming magkapatid ay inatake si Raisa. Nagsaboy ako ng asin sa kanya at saka naman siya pinagahampas ni Kuya. Paulit-ulit niyang ginawa yon, ngunit ang buhok ni Raisa ay gumagalaw papunta sa amin. Sinugod niya kami ngunit dahil sa suot kong anting-anting ay hindi siya makalapit sa akin. Ginamit ko ang punyal na ibinigay ni Ligaya bilang pamutol sa buhok niya. Kuya, tingnan mo. Yung mga napuputol kong buhok, hindi na tumutubo pa. Mulang yan para hindi niya magamit sa atin. Ako nga harap sa kanya, total, hindi na ako magagalaw. Gawin mo akong pananggalang. Nakakainis kayo! Hanggang kailan ba ninyo ako bubusitin? Raisa, may oras pa para magbago. Itigil na natin to. Sige na. Tumigil ka! Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Ang ganda na sana ng plano ko, Karen. Malaya na sana ako makapambiktima at ituturo lang nating dalawa si Ligaya. Tapos mapapaalis siya, saka ako susugod upang patayin siya. Hindi ba ang ganda nun? Kahit kailan, hindi maganda yung plano mo. Isa ka pa! Dumating lang si Ligaya, hindi mo na ako pinapansin. Akala mo kung sino ka? Tatapusin ko na lang ang buhay ng dalawa! Panay ang saboy ko sa kanya ng asin at bawat hampas niya ng buhok ay hinahampas ko rin ng punyal. Palipad-lipad siya kaya nahihirapan kaming umatake. Nahagip ng buntot pagi ang kanyang muka kaya umusok yun na tila binuhusan ng asido. Kagad lumatay ang hampas sa muka niya. Muli ko siyang sinabuyan ng asin at saka naman siya hinampas ni Kuya. Natamaan siya sa pakpak dahilan para bumagsak siya sa lupa. Gumapang siya palayo sa amin ngunit muli siyang hinampas ni Kuya. Umusok ang sugat sa kanyang likod. Tama na! Hindi na ako lalaban! Hindi kita titigilan! Ayan! Isa pa! Pinahirapan at tinakot mo kaming lahat! Parang awa mo na, Will. Hindi na ako lalaban. Hindi kami naniniwala sa'yo. Gusto mo nga kaming patayin, di ba? Patawad! Patawad talaga! Hindi ko gusto ang mga nangyayari. Kuya, tama na. Huwag kang magpapadala sa pagmamakaawa niya. Isipin mo ang sinabi ni Ligaya. Paglalaroan lang niya ang isip mo. Kaibigan ko siya. Ha? Kaibigan ba yung pinagtangkaan ng buhay mo? Sigurado ako may motibo siya kaya ginawa niya to. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong patayin. Bahala ka na nga, Karen. Pupuntahan ko lang si Ligaya. Mag-iingat ka. Karen, paawa ka sa akin. Magkaibigan tayo, di ba? Ako ang dapat na pinapanigan mo, hindi ang babaeng yun. Raisa, kaibigan kita kaya naiintindihan kong selos ang dahilan kung bakit ka galit kay Ligaya. Pero hindi ka dapat pumatay ng maraming tao. Hindi mo ako maiintindihan at ang hirap na nararamdaman ko. Pinipilit ko namang magbago pero hindi ko pa rin mapigilan. Raisa, huwag ka nang umiyak. Ano ginawa mo? Bakit mo ako pinapaligiran ng asin? Karen, wag! Ayoko sa asin! Masakit sa balat! Ayoko na! Raisa, proteksyon ko lang to. Baka sakaling magbalak kang lumayo.
Karen, maawa ka sa akin. Kahit anong mangyari, wag mo ako ibigay sa taong bayan. Papatayin nila ako. Hindi kita ibibigay, pangako yan. Karen, Ligaya, ayos ka lang ba? Naku, mukhang hindi. Puro kasugat, oh. Hindi, ayos lang ako. Anong nangyari sa sangkabagi? Humingi ako ng tulong sa mga diwata upang maitaboy siya sa tulong nitong baston na may mutya. Isa siyang espiritu kaya hindi siya matataboy ng mortal lang. Mabuti at pinagbigyan nila ako at tinulungan. Kumusta ang aswang? Hindi na siya makalayo. Putol na ang pakpak niya. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong patayin. Ligaya, meron ba tayong magagawa para hindi na siya maging aswang? Meron akong alam na paraan. Kailangan natin siyang ritualan. Tinuruan ako ng nanay ko bago siya mamatay. Pinamana rin niya sa akin ang mga gamit at libro niya. Pero nasa bahay ang mga yun. Pero kung ibabalik natin siya, baka mapansin siya ng mga tao. Malalaman nilang aswang siya. Mahalaga pa ba yon? Kung gusto mo siyang magamot, kailangan natin siyang dalhin. Patayin niyo na lang ako. Hindi ako babalik sa baryo. Paniguradong galit sila sa akin. Raisa, huwag mong sabihin yan. Totoo naman ang sinabi niya. Ganito, magtago kayo sa kuweba. Dadalhin ko ang mga gamit niya. Kailangan niyong mahanap ang kalahating katawan ni Raisa bago tuluyang abutan ng liwanag. Dahil kung hindi, mamamatay siya. Tinulungan naming mahanap ang kalahati ng katawan niya. Nagtago muna kami upang hintayin ang pagbabalik ni na Kuya Will at Ligaya. Ibinalik din nila ang katawan ni Aling Trina upang paglamayan. Pansamantala ko itinali si Raisa. Nang makabalik sila ay ginawa na niya ang ritual. Nakita ko kung paano nawala ang yanggaw kay Raisa. Simula noon ay tuluyan na umalis si Raisa. Nagpasya siyang lumayo muna para magbagong buhay. Hindi ko sinabi sa iba ang lihim ni Raisa dahil may respeto pa rin ako sa pinagsamahan namin. Sakalang niya sinabi na hindi naman talaga siya ang pumapatay, kundi ang sangkabagi, kaya naiinis siya dahil palagi siyang inaasar nito. Ang kanyang kinakain ay mga hayop lang. Sa ngayon, wala na akong balita kay Raisa. Hukom, Your Honors, nagbagong buhay na ako at naging malapit na rin kay Ligaya na naging nobya naman ng kapatid ko. Kung minsan talaga ang taong hinuhusgahan mo ay siya pang tutulong sa'yo balang araw. Natutunan kong huwag tumingin sa panlabas na anyo, kundi ang kilalanin sila na maigi bago husgahan. Isang realisasyon na sana ay maging aral din sa mga nakikinig.